Isang negosyante at empleyado ng gobyerno ang pinatay at sinunog pa sa loob ng ginamit na sasakyan. Ayon sa investigasyon, pera umano ang motibo sa pagpatay at planado ang ginawang krimen. Panoorin ang buong kwento ng double murder case na ito na tinaguriang The Nueva Ecija Car Murder Case na mabilis ang niresolba ng PNP sa loob ng 48 oras. Welcome sa channel natin, Red Crimes Philippines. Sa channel na ito ay sinasalaysay natin bawat krimen na nangyayari sa loob ng Pilipinas. Mga bagong krimen na dapat mong malaman at tutukan. Mga trending crime sa social media kung saan nangyayari ang mga kahindik-hindik na pagpatay. Dito, ang ating mga sinisiwala ay hango sa mga totoong pangyayari at hindi haka-haka lamang. Kung gusto mo ang ganitong mga kwento ay maaaring mag-like, comment at subscribe para wala kayong ma-miss ng mga videos natin. Simulan na natin ang kwento. Ang biktima ay si Regine Espinosa, 34 anyos, isang negosyante at residente ng Barangay Singalat sa Palayan City. At si Michael Uchike, Officer 4 ng City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRMO ng Palayan City. At ang mga suspect naman ay sina Lerma Aragon, ang mastermind sa naturang krimen, Melvin Aragon, ang asawa ni Lerma, ang driver nilang si Baldomero Espiritu, security personnel na si Ringo Sator, at isa pang tricycle driver. March 9, 2026, bandang alas 10:40 ng umaga. May tumawag na isang concerned citizen na may isang sasakyan na nasusunog sa barangay Sinasahan sa tapat ng Liam Hack Farm dito sa bayan ng Peñaranda at may nakita daw silang dalawang bangkay sa loob. Agad ay nirespondohan ito ng mga otoridad at dito tumambad sa kanila ang isang unit na Toyota Wigo. May plate number na DAR 7487 at may palatandaan ng sasakyan na galing ito sa pagkasunog. Hindi na halos makilala ang mga biktima dahil sa tinamong sunog sa katawan. Una ay nakala ng mga tao na ito ay simpleng aksidente lamang. Ngunit, meron pala itong mas malalim na dahilan. Samantala, na-recover naman ng PNP ang isang mahalagang ebidensya na magtuturo sa mga suspect, ang CCTV footage. Kuha sa video na ito, makikitang nakapark ang isang sasakyan sa gilid. May isang lalaking nakaitim ang lumabas sa kotse at pumunta sa likuran at umalis din. Maya-maya pa ay may dumating na isang tricycle, kinuhang galon. Lumapit siya sa kotse at binuksan. Tila may isinaboy ito sa loob at maya-maya pa ay may sumabog. Dali-daling sumakay ang lalaki sa tricycle at agad silang umalis. Makikita din dito na umuusok ang sasakyan, tanda na persahan itong sinunog. Maya-maya pa ay may dumating na isang rider at humingi ng tulong upang apulahin ang nasusunog na sasakyan. Sa inisyal na investigasyon, nakilala ang mga biktima na sina Regine Espinosa at Michael Uchike. Si Regine ay isang negosyante, 34 anyos at residente ng Barangay Singalat sa Palayan City. Si Michael Uchike naman ay isang public officer ng City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRMO ng Palayan City. Lumalabas na planado ang ginawang krimen dahil base sa investigasyon sa crime scene, may tama ng bala ang mga katawan ng biktima, particularly sa kanilang mga batok bago sinunog ang mga katawan, at kapansin-pansin din ang lugar ng pinangyarihan na walang halos na taong dumadaan. Hinihinalang binaril ang mga biktima habang minamaneho ang sasakyan. Sa kuha naman ng isang videong ito, makikitang tila hindi na normal ang takbo ng sasakyan. Dito may bumabang lalaki na nakaitim sa likod hanggang sa tuluyang huminto ito sa gilid ng kalsada. Paghinto ng sasakyan, maririnig dito sa video ang dalawang putok ng baril at hinihinalang dito pinatay ang mga biktima tsaka sinunog ng mga sospek. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, nagkaroon ng lead ang mga otoridad dahil sa isang kopya ng picture kung saan nag-selfie ang biktima kasama ang mga taong nasa loob ng sasakyan. Nakaugalian kasi ng biktima na si Regine na nagpipicture ito sa mga customers niya, patunay ng proof of transaction, tsaka niya sinasend ang picture sa kanyang asawa. Ang asawa kasi ni Regine ay nasa abroad, kaya pinapadalhan niya ito ng mga pictures sa tuwing may transactions na ginagawa ang asawa. Ito ay naging mahalagang lead ng mga kapulisan at dito nagkaroon ng panimulang ebidensya. Nakilala ang kasama ni Regine na si Lerma Aragon, kasama ang kanyang asawa na si Melvin Aragon.
Ayon sa pamilya ng biktima na si Regine, close friends daw silang dalawa ni Lerma. Sa katunayan, pinahiram pa daw umano ni Regine si Lerma ng malaking pera noong nagkakaproblema ito. Sinangla kasi ni Regine ang kanyang apartment na nagkakalagang 5 million pesos at pinautang niya kay Lerma ang 2.5 million pesos dahil naawa umano ang biktima kay Lerma. Bago nangyari ang insidente, sinabi daw ni Regine sa kanyang mga magulang na gusto na daw kunin ng customer nila ang perang isinangla na 5 million pesos. Dito siningil umano ni Regine si Lerma tungkol sa utang nito na 2.5 million. Ngunit wala daw umanong pera si Lerma. Kaya bilang pangbayad niya kay Regine ay tutulungan itong mabenta ang kanyang apartment para kung may komisyon siya ay yun daw ang kanyang gagawing ipangbabayad sa biktima. Kinabukasan may tumawag kay Regine at nagpakilalang buyer umano sa kanyang binebentang apartment. Naging excited ng biktima dahil sa wakas ay mabebenta na niya ang kanyang apartment at nagkasundo sila sa buyer sa presyong 18 million pesos. Dahil sa kalakihan ng transaksyon na ito, nagpasama si Regine kay Michael Ochique, isang government officer na nagtatrabaho sa City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRMO. Kilala si Michael bilang mabait na tao, maasahan sa kanyang trabaho. Sa katunayan, palagi mo siyang makita tuwing may disaster na nangyayari sa probinsya ng Nueva Ecija. Bukod sa kanyang trabaho ay biyasa din si Michael sa pagbebenta ng property at dahil family friend ito ng pamilya ay pumayag na din ito na samahan si Regine. At siya na ang nagmaneho sa sasakyan patungo sa meet-up place ng buyer. Ang akala ng dalawa na may uwi nila ang malaking pera mula sa buyer, ngunit trahedya pala ang kanilang kahihinatnan. Dahil sa salaysay ng pamilya, naging matibay na ebidensya ito upang itag si Lerma at ang kanyang asawa bilang mga persons of interest kasama ang tatlo pang kasama na naging accessory sa krimen. Batay sa datos ng PNP, 5 tao mano ang involved sa krimen at itinuturong si Lerma ang mastermind dahil sa utang nito na 2.5 million pesos sa biktima. Tungkol sa pera, away sa pera. So yung the suspect is meron siyang utang sa victim and this victim is yun, naniningin. So it's a matter of personal grudge. So, malinaw sir, ang suspect ang may utang. Yes po. Base sa mga nakalat na mga ebidensya at sa mga CCTV footages, kumbinsido ang otoridad na nagpanggap si Lerma bilang buyer ni Regine sa kanyang apartment na nagkakahalagang 18 million pesos at planado ang lugar at oras kung saan isasagawa ang krimen. Dahil sa mabilis ang aksyon ng mga otoridad, kasamang iba't ibang unit ng PNP at mga intelligence officer, ay natukoy nila ang kinaroroonan ni Lerma at ang kanyang asawang si Melvin sa Palayan City, Nueva Ecija. Sa kasamaang palad ay hindi naabutan ng PNP si Lerma at si Melvin sa kanilang bahay na tinitirhan. Nagkipag-coordinate naman ang Palayan Police Station sa Karatig Bayan upang mahanap ang kinaroroonan ng mga sospek. Samantala, nag-backtracking ang PNP sa huling bakas ng mga sospek. Sa pamamagitan ng mga available na CCTV footage, ay nagawa nilang masundan ang mga lugar na pinuntahan nito. Napag-alaman ng mga pulis na pagkatapos sa ginawang krimen, ay nagtungo sila sa Santa Rosa, Nueva Ecija. Pagkatapos nagtungo na naman ito sa Lawag City, Ilocos Norte. At mula Ilocos, ay namatahan itong pumunta sa Isabela. March 11, 2026, bandang 1:00 ng hapon. Walang sinayang na pagkakataon ng mga pulis at agarang nagsagawa ng mabilisang half-pursuit operation na pinamunuan ng Nueva Ecija Provincial Intelligence Unit kasama ang CIDG, Regional Special Operations Group o RSOG, Peñaranda Police Station at Isabela Police Station. Matagumpay na natimbog ang 4 na sospek na sina Lerma Aragon, Melvin Aragon, ang kanilang driver na si Baldomero Espirito at security personnel na si Ringo Sator sa isang bahay sa barangay Siyempre, Malig, Isabela. Mula Isabela ay binalik sila sa Nueva Ecija upang doon harapin ang patong-patong na kaso nila. Sa parehong araw din yon ay naaresto ang ikalamang sospek, ang driver ng tricycle. Kasama ding na-recover ng PNP ang tricycle bilang isa sa mga pangunahing getaway vehicle ng mga suspects. Dahil sa mabilis ang aksyon ng mga otoridad at sa matagumpay na paghuli sa mga sospek, naresolba agad ang kasong ito sa loob ng 48 oras at laking pasasalamat ng mga pamilya ng biktima dahil sa mabilisang ustisya na nakamit nila.
Ang pagpatay kay Regine at Michael ay isa sa mga tinuturing na malaking kaso na nangyari sa Nueva Ecija. Ngunit isa din ito sa mga pinakabilis na resolbang kaso sa kasaysayan dahil sa mabilisang pagtutok ng mga PNP at paghuli sa mga suspects. Samantala, hinatid na sa kanilang mga huling hantungan ang mga biktima sa kanilang mga lugar. Nagpaabot naman ng pasasalamat ang PNP sa mga tumulong sa kaso, sa mga nagbigay ng kopya sa CCTV footages at iba't ibang unit ng PNP upang mapabilis ang paghuli sa mga suspect. Dahil sa tagumpay na ito, tinuturing na case solved na ang krimeng ito. Kung nagustuhan ninyo ang kwento natin ngayon ay maaring mag-like, comment at subscribe para wala kayong ma-miss ng mga videos natin. Hanggang sa susunod na True Crime Stories. Ingat!